Hello po Sir Nebkero. Ako nga pala si Ding. Bagong listener niyo lang po ako at gusto ko sana na magbahagi ng karanasan ko dito sa Pinoy Creepypasta. Nangyari ito noong nasa elementary pa lang ako. 1972 o 1973 yon. Kalat na kalat yung mga balita tungkol sa mga batang nawawala. Ang paniniwala noon ay may sindikato na nangunguha ng mga bata para ialay sa mga tulay na ginagawa nila. Kapag pumapasok o umuwi kami galing school, marami kaming sama-sama. Mas ligtas daw kapag ganoon dahil sakali mang may kidnapper madali kaming makakahingi ng saklolo at may pagkakataon na makatakas yung kanilang biktima. May isang kakaibang pangyayari, isang beses na uwian namin galing sa school. Ang pangyayaring yun ang nagpalinaw ng misteryo ng mga nawawalang bata sa lugar namin. Alas 3 ang uwian namin pero inabot kami ng alas 5 ng hapon dahil sa napakalakas na ulan. Ayaw kaming palabasin ng mga guro namin dahil baka raw tumaas yung tubig sa ilog na tatawiran namin at kami ay maanod. Patilain daw muna namin yung ulan para din bumaba rin yung tubig sa ilog. Nagsabi na lang kami sa mga guro namin na kapag tumataas yung tubig may isang barangay tanod na nag-aabang sa amin para kami ay buhatin at maitawid. Kalaunan ay pinayagan din naman kaming umuwi. Habang papauwi may nadaanan kaming aksidente sa kalsada. Dahil sa ulan ay may isang jeep na nagde-deliver ng mga prutas ang naaksidente. Sumambulat yung mga prutas na dala noon pero nalinis na rin naman. Ang natira na lang na nakakalat ay ang ilang pirasong kalamansi at bayabas. Pinayagan kaming mamulot noon para maiuwi kasi bugbog na rin naman yung maliliit na prutas. Tuwang-tuwa naman kami at talagang kumuha kami sa abot ng aming makakaya at nilagay sa mga bag namin. Nung patawid na sa ilog, naabutan namin yung tanod na si Kuya Bimboy. Mahimbing siyang natutulog doon sa punduhan. Aktong gigisingin namin siya para magpakarga at maitawid sa ilog nung may nagsalita. May lalaki sa likuran namin at ang sabi niya ay lasing daw si Kuya Bimboy. Baka raw mawalan pa ito ng panimbang habang buhat kami kaya siya na lang daw ang kakarga sa amin. Sa pagkakatanda ko noon Sir Neb, hindi naman ako nakaramdam ng takot doon sa lalaki kahit na hindi namin siya kilala. Ang naramdaman ko ay pandidiri. Para kasi siyang pawis na pawis kasi nangingintab yung katawan niya. Wala siyang pang itaas kaya tsak nakakapit sa katawan namin yung pawis. Idagdag pa na amoy isda siya. Payag agad na magpabuhat sa kanya yung kaklase namin na si Maribet. Ang kaso noong kakargahin na siya hindi siya mabuhat noong lalaki. Nagtawanan kami tapos sabi nung lalaki yung pinakamaliit na lang muna sa amin na si Piping ang bubuhatin niya. Pero Sir Neb, ganun pa rin. Hindi niya mabuhat si Piping. At dahil hindi naman niya kami mabuhat, ginising ni Maribet si Kuya Bimboy. Ayaw niyang magising kaya sa kalokohan ni Maribet pinisaan niya ng kalamansi sa bibig at mata si Kuya Bimboy. Doon siya nagising at pinagtawanan namin ng sobra dahil sa itsura niya. Sabi namin ay siya na lang yung magtawid sa amin sa ilog kasi hindi kami mabuhat noong isang lalaki. Nung lingunin namin yung lalaki, wala na ito sa kinatatayuan niya. Napakabilis na wala. Tanong ng tanong si Kuya Bimboy kung sinong lalaki ang tinutukoy namin. Pero hindi na nga namin masabi dahil nawala na ito. Basta ang sabi na lang namin ay nagpresenta yon na buhatin kami kasi nga lasing siya. Sir Neb, tanggi ng tanggi si Kuya Bimboy. Hindi naman daw siya lasing. Bagay na pinaniwalaan namin kasi mukhang nasa maayos naman siya at hindi naman amoy alak. Isa-isa na kaming nakatawid sa ilog at naging tsismisa ng matatanda yung tungkol sa lalaki na hindi kami mabuhat. At ang dahilan daw pala kaya nabibigatan sa amin yung lalaki dahil para sa mga aswang ay mabigat ang kalamansi. Kahit isang piraso lang daw noon ang hawak ng isang tao ay hinding-hindi maiaangat ng aswang.
Nangangahulugan na kung wala pala kaming napulot na mga kalamansi ay nabitbit na ng aswang si Maribeth dahil siya itong nangunguna sa pagpapakarga. Sabi pa ay yung aswang din ang nagpatulog kay Kuya Bimboy kaya hindi ito nagigising kahit na anong ingay namin. Mabuti na lang at loko-loko si Maribeth na pinisaan siya ng kalamansi sa muka kaya parang nawala yung engkantasyon noong aswang. Magmula noon, lagi na talaga kaming may baon na kalamansi sa bulsa. Magmula rin noon ay natigil na yung kaso ng mga nawawalang bata. Magandang araw sa inyong lahat. Gusto ko sanang ibahagi ang kwentong naranasan ko mismo dito sa lugar namin. Kamusta po sa inyo, Sir Neb, at sa lahat ng nakikinig dito sa Pinoy Creepypasta? Raul nga po pala. Lampas 30 na ang edad at sa ngayon ay nagtatrabaho ako sa isang mall. May asawa ako at 2 na rin yung anak namin. Noong bago ko pa makilala yung asawa ko, wala pa ako noon na regular na trabaho. Paraket-raket lang kung saan-saan. Minsan sa construction, minsan ay sa pamamasada ng tricycle ng tito ko na madalas ipagamit sa akin kasi may iba rin siyang trabaho. Walang patutunguhan yung buhay ko noon, Sir Neb. Siguro dahil na rin mag-isa lang sa buhay. Halos gabi-gabi ako noon na nasa ibang bahay, nakikipag-inuman. Yung mga kaibigan ko kasi alam nila na magastos din ako pagdating sa inuman. Kaya lagi nila akong sinasama. Walang kaso naman sa akin yun noon kasi nga gusto ko rin na malasing. At saka wala naman akong ibang pagkakagastusan noon. Yun ang naging addiction ko sa buhay. Nagkaayaan sa ibang lugar na mag-inuman. Hindi ko na matandaan yung okasyon kung birthday ba o graduation yung pupuntahan namin. Basta may inuman pagkatapos ng kainan. Kaso isa-isang nag-back out yung mga kasama namin. Kaya sa huli ay 2 lang kami. Naglakad lang kami. Hindi naman kasi siya sobrang layo. Pero may dadaanan kang parte kung saan puro puno ang nasa magkabilang bahagi ng daan. At halos wala kang bahay na makikita. Nakakatakot kahit hindi gabi. Pagdating namin doon sa bahay, konti lang naman yung mga bisita. Kumain kami ng mga handa. Nagbiro pa nga ako doon sa may-ari ng bahay na baka hindi baboy yung karne ng dinuguan. Natural na biruan sa probinsya. Ang dami kong kinain nun. Sabi ko sa sarili ko para na rin mas tumagal ako sa inuman. Nung matapos yung kainan, naglabas na ng mesa yung may-ari. Tsaka naglabas ng alak at pulutan. Tagay dito, ihi doon. Hanggang sa namalayan ko na lang na gabi na. Madilim na yung langit. Nagtanong ako ng oras doon sa katabi ko na may relo. Sabi niya 9:00 na raw ng gabi. Ibig sabihin 6 na oras na kami sa inuman. Doon na ako nagpaalam na uuwi na kami. Ako kasi kahit saan ako mapadpad na inuman, talagang uuwi at uuwi ako sa bahay. Kahit pa anong oras matapos ang inuman. Nung sabihin ko yun, lahat nung kainuman namin ay tinignan ako ng masama. Yun bang tingin na parang sinasabi na nababaliw na ako? Sabi nila gabi na raw. Doon na kami magpalipas ng gabi. Delikado na sa daan. Sabi nila marami na raw napahamak doon sa parte ng daan na walang kabahayan. Pero sabi ko uuwi talaga ako kahit anong mangyari. Tumayo na ako. Yung kasama ko tumayo na rin at nagready na sa paglalakad pa uwi. Kinakausap pa rin nila kami. Wag na raw kaming tumuloy kasi hindi raw namin alam kung ano ang mga nilalang na madadaanan namin. Alam ko na kako yung tinutukoy niya. Aswang. Dati pang usap-usapan sa lugar namin na gumagala na naman daw yung aswang sa gabi. Nung maisip ata nila na hindi nila ako mapipigilan, yung may-ari ng bahay ay lumapit sa akin. Ang sabi niya, dalhin ko raw yung sanga ng kalamansi na pinutol niya galing sa bakuran. Makapal yung sanga na yun. Ang lalaki ng mga tinik na kahit ako siguro ay masusugatan noon kapag hindi ako nag-ingat. Naglakad na kami. Diretso pa rin naman ang lakad pero malabo na yung paningin.
Pagdating namin dun sa madilim na bahagi, nilabas ko na yung flashlight na lagi kong dala. Narinig ko yung ungol ng kung anong hayop galing doon sa mga puno. Inilawan ko pero hindi ko makita. Ginalugad ng flashlight ko yung mga puno pero wala talaga. Narinig ulit namin yung ungol. Binalik ko yung ilaw. Doon ko nakita yung isang napakalaking aso na tumatakbo papunta sa direksyon namin. Halos kasing taas ko yung aso na yun. O baka nga mas mataas pa sa akin. Yung kasama ko sumigaw na parang babae. Buti na lang talaga at hindi namin tinapon yung sanga ng kalamansi. Nung malapit na sa amin yung aso, agad ko itong hinampas sa kanyang ilong. Nasaktan yung aso, Sir Neb. Alam ko, parang ang natanggal din yung parte ng ilong niya at nahulog sa lupa. Yung natanggal na parte ay natutunaw paunti-unti. Hindi na siya sumugod ulit. Tumalikod na ito at saka tumakbo palayo. Kitang-kita ko na habang tumatakbo ay nagbabalik siya sa anyong tao. Matapos yun ay nakauwi naman kami ng ligtas. Wala nang ibang halimaw o ano pa man ang sumugod sa aming dalawa. Natroma yung kasama ko. Sabi niya hindi na raw siya makikipag-inuman ng gabi sa ibang lugar. Sunod na araw, sabi ko doon sa mga kakilala ko na kung may makilala silang tao na may pingas ang ilong, siguradong yun na ang aswang na nakaengkwentro namin nung gabing yon. Kaso kahit hanggang ngayon ay hindi ko na nalaman pa kung sino ba talaga yung aswang na sumugod sa amin. Simula noon nakapangasawa na ako. Tinigil ko na yung pag-iinom at simula din noon ay hindi na ulit ako nakakita ng aswang kahit kailan. Dahil sa kakapakinig ko ng horror stories dito sa Pinoy Creepypasta, parati na akong may dala na kalamansi. May maliit na pouch talaga ako na dedicated lang sa paglalagay ng mga yan. Siguro mga 3 years na rin akong parating may baon na kalamansi nung makasabay ko sa pagkain ang isang bagong katrabaho na si Celine. 6:00 yung labas namin sa work, tapos nagkayayaan na magtapsi kami sa bagong bukas na kainan malapit sa office. Game naman kaming lahat. Ako, 3 pang kaopisina at si Celine nga. Marami nang kumakain sa tapsihan at kamuntik pa kaming mawala ng mauupuan. Sa dami ng customers ay parang natataranta na yung mga staff. Wala na silang kubyertos sa mga lagayan, kaya nanghingi pa kami. Pati sili at kalamansi sa lagayan ay kukunti na lang. At mabuti na lang, Girl Scout ako at laging handa, kaya may dala akong kalamansi sa pouch. Natawa si Celine habang tinutusok ng tinidor yung kalamansi na binigay ko sa kanya. Nagtanong siya kung bakit may dala ako noon, kaya sinabi ko na impluwensya nga sa pakikinig sa Pinoy Creepypasta. Tapos sabi niya may ikukwento raw siya after namin kumain. At ayun nga, Sir Neb, kaya pala pinatapos muna niya kaming kumain dahil tungkol sa karne at kalamansi ang kwento niya. Karanasan daw yon ng kuya niyang seaman. Sa lokal na barko nagtatrabaho yung kuya ni Celine, na tawagin na lang nating Leon. Noong first time na makasakay ng barko si Leon ay sa isang probinsya sila na destino. Sabi raw ng kapitan nila ay may 5 oras sila sa probinsya na yon at silang mga bago ay pinagbigyan bumaba saglit para bumili ng souvenirs. Marami naman daw souvenir shop sa pier. May isa silang kasama na taga-housekeeping, pero gaya ni Leon ay baguhan lang din. Tawagin na lang natin siyang Cherry. Sir Neb, yung galawan daw ni Cherry ay parang yung mga babaeng pasaway na madaling maisama ng kahit na sinong lalaki. At ganoon nga raw yung nangyari. Pagbaba pa lang daw ni Leon sa pier ay may nakilala na agad na lalaki si Cherry. Sinesenyasan daw ito ng mga kasama nila na wag lalayo dahil babalik din agad sila sa barko. Sumenyas din daw itong si Cherry ng medyo malaswa. Tapos ay sumama na roon sa lalaki na kakakilala pa lang niya. Sina Leon daw at yung iba pang lalaki na kasamahan nila ay si Cherry na lang ang naging topic dahil sa kalikutan nito.
Bumalik naman daw sa barko si Cherry makaraan ng 4 na oras. Ang dami raw niyang bitbit na pagkain, mga prutas, local delicacy at pati lutong ulam. Galing daw roon sa lalaki. Pinagmamalaki pa raw nito na kung tuwing dadaong sila sa mga probinsya ay ganoon ang gagawin niya para parati silang maraming pasalubong. Nung maghahapunan na silang mga crew ay bidang-bida si Cherry dahil sa dala niyang isang malaking tub ng ice cream na may laman na minudo. Galing daw yun sa nakafling niya at pinarihit sa kusina. Nag-comment yung chef nila na iba raw yung amoy noong minudo habang iniinit niya. Para daw may kulang. Nagtanong sina Leon kung ano. Tapos sabi ng chef, sa probinsya raw nila sa Batangas ay minamarinate muna yung karne ng minudo bago iluto. Baka raw hindi na marinate yung minudo ni Cherry kaya iba yung amoy. May isang staff ang nagbiro at sabi ay i-marinate nila yung minudo dahil baka mas lalong sasarap. Pagkasabi raw noon ay binudburan nito ng toyo yung luto ng minudo tapos ay hiniwaan ng kalamansi. Nagtatawanan pa raw sila pero natigil ang kasiyahan nang matitigang mabuti yung minudo. Nagkaroon daw yon ng maninipis na uod at maliliit na salagubang. Yung karne ay nagulat na lang sila dahil may maiitim na balahibo na wala naman doon bago yun lagyan ng toyo at kalamansi. Sa takot daw nila Leon ay tinapon kaagad ng isa nilang kasamahan sa dagat yung tub ng minudo. Mabuti at wala pa raw nakakain sa kanila. Tapos bukod sa minudo ay may mga inihaw na baboy pa na binigay kay Cherry yung lalaki. Kinuha raw yun noong chef at pinigaan din ng kalamansi. Mga pagduwal na lang sa kusina ang narinig nila. Kaya pumasok din doon sina Leon at ang nakita nila ay ilang pirasong balat at pisngi ng tao na may kilay at kapirasong labi pa. Inuuod din ng mga yon. Sinikreto nila sa mga pasahero ang nangyari. Pero yung kapitan nila ay kinausap si Cherry at pinagsabihan. Nalaman kasi nito yung kalokohan ni Cherry na sumama sa lalaking kakakilala lang niya. Sir Neb, dahil sa pangyayaring yun ay doble ingat daw si Leon kapag dadaong sila at hindi siya basta-basta kumakain sa mga karinderya para daw nawalan siya ng tiwala sa mga lugar na hindi siya pamilyar. Tawagin niyo po ako sa palayo kong Joy Joy. Ang maririnig yung kwento ngayon ay kwento ng ate ko at nung minsang dumalo siya sa isang birthday party. Jasmine ang pangalan ng ate ko, Sir Neb. College student siya nun. Madalas na wala siya sa bahay kasi busy sa pag-aaral. Madalas silang may group study ng mga kaklase niya sa kung saan saang bahay. Si Papa hindi naman siya nagagalit kay ate kasi sabi niya may tiwala naman daw siya kay ate. Matataas naman yung mga grades nito kaya okay na okay kay Papa. One time nagpaalam si ate. Gagabihin daw siya. Mga 10:00 uuwi kasi may birthday yan na pupuntahan. Tinanong ni Papa kung saan. Malayo yung lugar. Liblib din. May service naman daw sila na tricycle na maghahatid sa kanya. Pumayag naman si Papa. Kinagabihan noon, kasama ako ni Papa na naghihintay kay ate sa bahay. Wala nang palabas sa TV. Wala pa rin si ate. Si Papa nag-aalala na. Hindi niya sinasabi sa akin pero kitang-kita ko sa mukha niya yung pinaghalong galit at takot sa pag-iisip kung anong nangyari kay ate. Madaling araw na nung magpasya si Papa na magbihis at puntahan ng mga pulis para magpatulong para mahanap si ate. Palabas na siya ng pinto nung marinig namin yung busina ng tricycle sa labas. Lasing na lasing si ate. Sumusuray-suray pa siya nung pumasok sa bahay at humiga sa sofa. Doon na siya nakatulog. Tinulungan namin siya ni Papa at sabi ni Papa kinabukasan na lang daw niya sesermonan si ate. Pero Sir Neb, hindi nangyari yun. Kasi kinabukasan, sobrang putla na ni ate.
Nung magising siya, sobrang sama na raw ng pakiramdam niya. Sabi nga ni Papa baka hangover lang. Pero kitang-kita ko sa mukha ni ate yung pagbabago ng itsura niya. Hindi siya kumain ng pananghalian, tapos natulog lang maghapon. Nung magising siya, kinuwento niya sa akin na paulit-ulit lang daw ang mga panaginip niya. Basta raw may something na humahabol sa kanya na sobrang laking maitim na nilalang. 8:00 ng gabi, nagising ulit si ate. Binigyan ko siya ng tubig, tapos nakita ko na may 3 ngipin siyang nahulog sa sahig. Kinabukasan nun, yung buhok niya naman nalalagas. Nag-alala na kami ni Papa kasi hindi normal lang ganon. Kinuwento ni ate sa amin na nung nagiinuman daw sila sa birthdayan, may pinakain sa kanya na maitim na kanin. Tinanong ni Papa kung bakit niya kinain yung itim na kanin. Sabi ni ate, lasing na raw siya ng sobra nung oras na yun. Nagtawag kami ng albularyo kasi si ate hindi na siya makapaglakad ng maayos kahit 2 araw pa lang simula nung umuwi siya ng lasing. Nung dumating yung albularyo, nilahad ni Papa sa kanya yung nangyari kay ate. Ang sabi nito, delikado raw ang itim na kanin na yon. Mas mainam daw na makita na nalalagas ang buhok at ngipin ni ate. Kasi ibig sabihin daw nito ay kinukontra pa ng katawan ni ate ang epekto ng kanin. Pero oras na matigil daw ang ganitong mga sintomas, ay malamang mag-iibang nilalang na si ate. May dala yung albularyo na 10 kalamansi. Sinunog niya yon isa-isa gamit ang posporo, tapos nilagay sa isang baso. Pati yung buto. Sabi ng albularyo, kailangan daw itong inumin ni ate kasama ang buto. Ginawa naman ni ate. Naghintay kami ng mga 10 minuto. Tsaka lang namin naamoy yung sobrang lansang amoy na nanggagaling kay ate. Sinamahan namin siya sa banyo. Doon na siya nagsimulang magtae at magsuka ng sobrang itim na likido. Para siyang burak sa kanal. Nakakahilo yung amoy. Sabi sa akin ni ate, para na raw siyang mamamatay kasi pakiramdam niya lalabas yung mga lamang loob niya. Matapos yun ay naligo na rin si ate. Bumalik siya sa sofa. Dinasalan ulit ng albularyo si ate. Tsaka siya binigyan nito ng 5 pirasong kalamansi. Kailangan daw itong inumin ni ate sa loob ng 5 araw. 6:00 ng hapon. Sisindihan dapat ng posporo at tsaka ipapatak sa bibig. Ito raw ay para maalis ng tuluyan ang lahat ng itim na kanin na nakain ni ate. Matapos ang 5 araw, gumaling naman si ate Jasmine. Sabi niya sa amin, hindi na raw siya kahit kailan a-attend sa mga party sa malayong lugar. Lalo na kung hindi niya gaanong kilala. Graduate na si ate, Sir Neb, at napanindigan niya yung pangako niya. Naniniwala ba kayo sa manananggal? Ako kasi, Sir Neb, nakakita mismo ng sinagawang pagpatay sa isang manananggal. Alam kong hindi ka panipaniwala, pero kung hahayaan niyong ipagpatuloy ko ang kwento, baka maniwala kayo. 8 taong gulang lang ako noon nung isama ako ng tatay ko sa probinsya ng kanyang ama na si Lolo Gado. Isa raw antingero si Lolo Gado. Pero noong mga panahon na yon ay wala akong alam at pakialam sa kung ano ba yung antingero. Basta ang alam ko lang ay maglalaro ako at kakain ng mga prutas na tanim sa bakuran ni Lolo. May nakilala akong kalaro sa bayan nila Lolo na tawagin na lang nating Melvino. Minsan ay nagkasundo kami ni Melvino na maagang gumising para manghuli ng mga palakang bukid. Dapat ay sa gabi kami manghuhuli. Pero ayaw kaming payagan ng mga magulang namin dahil delikado na raw. Pero kung madaling araw ay payag naman sila kasi pasikat na yung araw noon. 3:30 yun. Tandang-tanda ako pa. Nagpaalam naman ako kay Lolo na nagpapakulo na ng tubig sa kusina at pinayagan niya ako. Basta raw suotin ko yung medalyon niya na kung tawagin ay tres pico. Yun bang triangle na may mata sa gitna?
Napakalawak nung kangkungan kung saan kami manghuhuli ng mga palaka. Narinig pa namin yung ingay ng mga yayay habang nanghuhuli kami ni Melvino. Tapos maya-maya nagpaalam siya na iihi muna. Ilang saglit ay humahangos na bumalik si Melvino. Nanginginig yung mga labi niya tapos may tinuturo siya. Kaagad naming pinuntahan yung tinuturo niya na nasa loob ng sagingan kung saan daw siya umihi. At halos mapasigaw ako sa takot nung makakita ako ng kalahating katawan. Hindi na namin tinangkang lapitan dahil gumagalaw ito. Parang may hinahanap na nagpapaugoy-ugoy. Nagtakbuhan na kami palayo ni Melvino. Bigla ay parang sobrang tahimik ng paligid. Parang nawala yung mga yayay at palaka kaya lalo kaming kumaripas ng takbo. Pagka-uwi sa bahay ay hindi kami magkandatuto ni Melvino sa pagkwento kina Lolo nang nakita namin. Pinatuturo ni Lolo kung saan namin nakita yung kalahating katawan. Sinabi lang namin kung saan banda pero hindi na kami sumama. Baka kasi pagbalik namin ay naroon na yung manananggal. Ang sabi ni Lolo ay malamang nawala na roon yung manananggal dahil papasikat na yung araw. Mabuti at umalis kami kaagad. Sabi pa niya, yung biglang pagtahimik ng paligid ay senyales na paparating na nga yung manananggal. Swerte pa rin kami dahil hindi kami inabot noon. Mabuti na lang at suot ko yung trespe ko. Nagdaan ng 3 araw. Isang malalim na gabi ay ginising ako ni Lolo. Sinenyasan pa niya ako na huwag maingay dahil baka magising si tatay. Sir Neb, ang sabi niya ay may pupuntahan kami. Pero hindi niya sinabi kung saan. Pinasuot lang uli niya sa akin yung trespe ko at umalis na kami. Huli na nang mapansin kong papunta kami sa kangkungan kung saan namin nakita ni Melvino yung kalahating katawan ng manananggal. Gustuhin ko mang umuwi ay alam kong mas ligtas naman ako kasama si Lolo. Kaya kahit kakaba-kaba ay dumiretso na lang din ako. Pinaturo niya sa akin kung saan namin nakita yung kalahating katawan. At tinuro ko naman. Naroon nga muli yung kalahating katawan na umuugoy-ugoy na naman. Doon ko napagmasdan yun ng mabuti. Sabi ni Lolo ay puso at baga lang ang dala ng manananggal. Ang buong tiyan at bituka nito ay naiiwan. Kaya hindi ito makakapangain ng tao habang hindi magkadugtong ang katawan. Inuuwi raw noon ang kanyang biktima at sa bahay kinakain. Habang nililecturean ako ni Lolo tungkol sa manananggal, ay naglabas siya ng bote ng alkohol. Pero ang laman daw noon ay purong katas ng kalamansi. Pasisiritin lang daw niya yun patungo sa hati ng katawan. Mahirap daw kasing lapitan ng kalahati ng manananggal dahil nanlalaban yon, naninipa at tumatalon. Pinasirit nga ni Lolo yung laman ng bote at saktong-sakto yun sa nakalitaw na karne ng kalahating katawan. Nagkikisay yun at naglupasay. Doon nagkaroon ng pagkakataon si Lolo na lagyan ng asin ang buong sugat. Kumukulo-kulo yun. Inubos ni Lolo yung laman ng bote. Pagkatapos ay niyaya niya akong tumakbo na. Naramdaman na raw kasi ng manananggal ang nangyari sa kalahating katawan niya, kaya magbabalik na ito. Yun na yung pinakamabilis na takbo ko. Nakauwi naman kami ni Lolo ng matiwasay. Pero hindi na ako nakatulog sa sobrang takot. Binalikan ni Lolo yung kalahating katawan kinaumagahan. Pero wala na yun doon. Baka raw kinuha pa ng may-ari at niremedyohan. Pero sabi niya, Sir Neb, imposible na raw na maagapan pa ang pagkatunaw ng lamang loob noon. Mamamatay pa rin yung manananggal. Wala namang napabalitang namatay sa mga kapitbahay nila Lolo noon. Kaya hindi rin namin nalaman kung sino yung manananggal. Pero ayon kay Lolo, malamang daw ay dayo yun doon. Adolfo nga po pala ang pangalan ko. Ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko ay Dolph. Sobrang makaluma daw kasi yung Adolfo. Sir Neb, itong kwentong maririnig nyo ay tungkol sa akin
Pero halos lahat ng ito ay kwento na lang sa akin ni mama. Kasi hindi ko na ito natatandaan pa. Para bang may puwang sa utak ko na hindi ko na maalala. Amnesia pero yung panahon lang na nangyari ito. Grade 1 ako nito. Sabi sa akin ni mama, mahiyain daw ako. Ayaw na ayaw ko na makipagkaibigan sa mga batang kaedaran ko na kapitbahay namin. Mas gusto ko raw na maglaro mag-isa. Isang hapon umuwi ako na puno ng putik yung damit. Para raw akong nakipaglaro sa koral ng baboy kasi ang dungis ko raw. Habang naliligo, kinuwento ko kay mama na nakipaglaro ako doon sa mga maliliit na tao sa tabi ng puno ng kalamansi. Doon daw nakatira yung mga maliliit na tao. Nakipaghabulan ako sa mga ito kaya ganoon ang nangyari sa damit ko. Nung una hindi natakot si mama sa mga sinasabi ko kasi akala nila imaginary friend lang yung nakakalaro ko. Uso yun sa mga bata, mga kalarong bunga lang ng imagination. Kaso Sir Neb, habang tumatagal daw ay hindi ako nauubusan ng kwento. Kasi madalas kapag imaginary friend lang ang kalaro ng mga bata ay nakakalimutan din nila agad. Pero ako raw walang katapusan ng kwento tungkol doon sa mga maliliit na taong nakikipaglaro. May isang hapon na nag-uwi ako ng bato na kulay dilaw. Binigay ko raw ito kay mama. Pinatignan ni mama sa bayan at nalaman na purong ginto ang bato na nakuha ko. Nung tanungin nila ako kung saan ko ito nakuha, ang sabi ko raw ay bigay ng mga kalaro ko. Simula nun, parang natakot na rin sila mama para sa akin kasi may hinala na sila na baka duwende nga ang mga nakakalaro ko at hindi imaginary lang. Dinalaw daw ako ni mama habang naglalaro at nakita niya nga na habang nakahiga raw ako sa ilalim ng kalamansi ay may mga nilalang daw na nakaupo sa tiyan ko. Sumigaw daw noon si mama ng sobrang lakas. Tumakbo sa akin at hinatak ako pauwi ng bahay. Umiyak daw ako noon ng umiyak sa hindi malamang dahilan. Si mama pinagbawalan niya ako na maglaro ulit sa puno ng kalamansi. Baka raw kasi kung ano pa ang mangyari sa akin. Isang linggo raw akong umiiyak ng umiiyak kasi nga gusto kong puntahan yung mga nakakalaro kong duwende. Kalaunan, nakalimutan ko rin daw lahat at bumalik na ako sa dati kong sigla. Nung tumuntong ako ng grade 2, nabawasan daw yung pagiging mahiyain ko at saka ako nagkaroon ng mga kaibigan sa paaralan. Lumipat kami nung mag grade 4 ako. Kaya hindi ko na rin alam kung anong nangyari dun sa kalamansi at yung mga duwende na nakatira doon. Itago niyo ko sa pangalang Jose. May kwento ako tungkol sa karanasan ko na talagang bumago sa paningin ko sa mundo. Hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan noon. Kasi di ba panakot lang naman sa mga bata. Panakot sa mga tao na huwag gagala sa gabi kasi baka raw makakita ka ng aswang. Nung gumraduate ako ng high school, kinuha ako ni Tito na sumali sa catering team niya. Tinuruan niya ako kung paano magluto ng maramihan. Tinuruan niya ako ng mga mas madaling paraan ng pagsasalansan ng mga monoblock. Tinuruan niya ako ng magandang design sa mga napkin na nasa mesa. Sir Neb, ang dami kong natutunan sa kanya na hanggang ngayon ay nagagamit ko pa rin yung mga skills na yon sa kasalukuyan kong trabaho. Nung una, normal naman ang mga event na pinupuntahan namin. Tapos isang araw, tumawag sa akin si Tito. Tinanong niya kung pwede raw ba ako ng Biyernes ng gabi. Mga alas 12. May event na pupuntahan. Sabi ko game ako. Kaso nagtaka ako. Kasi usually umaga kami nagtatrabaho. Yun ang unang beses na gabi. Dapat tutulong ako sa pagluluto. Pero sabi ni Tito, siya na lang daw ang gagawa. Nadagdagan ulit ang pagdududa ko. Bakit kaya? Meron ba siyang nililihim sa akin? Alas 11 na ng gabi nung marating namin yung mansyon na pagsisilbihan. Sir Neb, sobrang ganda.
Sobrang laki. Parang yung mga mansyon sa pelikula. Malaki yung grounds pero ang konti lang ng tao. Hindi nga siguro lalampas ng 20 katao yung nandoon. Halatang mayayaman base sa mga suot nila. Nagtrabaho na kami. May mga juice, iba-ibang finger food, at syempre yung main course na karne na sineserve namin sa mga lumalapit na guest. Hindi ko matukoy kung anong klaseng luto ba yung nilalagay ko sa mga plato ng guest. Nung matapos yung event, nagligpit na kami at pauwi na. Katabi ako ni Tito sa kotse habang pauwi kami. Ang tahimik niya, para bang nabunutan siya ng tinik after ng event. Sabi ko kay Tito may tira pang karne sa kaldero. Hihingin ko sana para libre na yung pananghalian namin sa bahay at yung sobra ay ibibigay ko sa mga aso. Sir Neb, sinigawan ako ni Tito. Sabi niya, baliw daw ba ako? Hindi ko na-gets kung bakit siya nagalit nung oras na yon. Kasi madalas naman ay binibigay niya sa akin yung mga sobrang ulam. Nung marating namin yung bahay ni Tito, tinawag niya ako. Humingi siya ng pasensya dahil nasigawan niya ako. Tapos sabi niya may ibabahagi raw siyang sikreto sa akin na walang ibang dapat makaalam. Binuksan niya yung kaldero at nagsandok siya ng maraming karne. Nilagay niya yon sa sahig. Kumuha siya ng kalamansi. Hinati ito tapos pinatak sa karne na nasa sahig. Naamoy ko yung napakasangsang na amoy na noon ko lang naamoy sa buong buhay ko. Nagbago yung itsura ng karne. Para siyang nabubulok na laman. Gamit yung sandok ay pinaghiwalay ni Tito yung karne. Nakita ko yung tenga ng tao. Medyo iba na yung forma. Pero kitang kita mo talaga na tenga yon ng tao. Tinitigan ko si Tito. Sabi niya sa akin, may mga pagkakataon daw na nagpapakater sa kanya ay mga aswang na mayayaman. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit malaki lagi ang kita niya buwan-buwan. Yung mga karne ng tao na ginagamit niya ay pinapadala lang daw sa kanya ng mga ito. Hindi niya alam kung saan nanggagaling yung mga karne. Ibig sabihin, yung mayayaman na binibigyan ko ng pagkain nung gabing yun ay hindi mga tao, kundi mga halimaw na aswang na kumakain ng tao. Hindi na ulit ako sumama sa ganoong klaseng catering. Sabi ni Tito na iintindihan naman daw niya. Pero wala akong ibang pinagsabihan ng sikretong yon. Ito ang unang beses na may makakaalam. Nung gumraduate ako ng college, tumigil na nun sa catering si Tito. Nagkasakit siya tapos na stroke. 4 na taon ang lumipas matapos yung stroke niya. Tuluyan na siyang binawian ng buhay. Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Magsishare ako ng kwento tungkol sa isang kakaibang halaman dito sa amin. Ako nga pala si Ben, 28 years old, may asawa at isang anak. Noong kabataan ko, Sir Neb, may kwento dito sa amin tungkol sa tinatawag nilang itim na kalamansi. Ang halaman daw na ito ay matatagpuan sa gubat malapit sa barangay namin. Hindi alam ng mga tao ang eksaktong lugar kung saan makikita yung halaman. Basta matatagpuan lang ng mga tao yung itim na puno ng kalamansi. Sabi nila, yung mga bunga raw nito ay nakakamatay. Sino mang makatikim ng bunga nito ay agad-agad babawian ng buhay. Pati yung tinik niya ay delikado rin. Sabi ng mga matatanda, kaya raw tumubo ang itim na puno ng kalamansi ay dahil sa isang pulubi na nagnakaw ng bunga ng kalamansi sa isang residente. Pinuno niya ng kalamansi yung kanyang bulsa, tsaka tumakbo papunta doon sa gubat. Kaso naabutan siya nung may-ari ng kalamansi. Pinagpapalo nila sa ulo yung pulubi at iniwan sa gitna ng gubat. Dahil sa simpleng pagnanakaw ng kalamansi ay pinatay siya ng mga tao. Namatay siyempre yung pulubi. May mga tao raw na taga-barangay namin ang dinadaan-daanan lang yung katawan. Walang pakialam.
Nabulok yung katawan ng pulubi pero yung mga kalamansi sa bulsa niya, himala raw na tumubo at yun ang naging puno ng itim na kalamansi. Sabi nila, gumagalaw daw ng mag-isa yung puno, parang may sariling buhay. Nung bata ako, ay ako mismo ang nakasaksi sa itim na puno ng kalamansi na yon. Mag-isa lang ako na nagpunta doon sa gubat. Hindi ko na matandaan kung naglalaro lang ba ako o nangunguha ng mga sanga ng punong kahoy. Naupo ako sa ilalim ng malaking puno para magpahinga. Narinig ko na may mga gumagalaw sa kanan ko. Napatingin ako. May itim na puno doon na gumagalaw papalapit sa akin. Yung mga ugat niya sa lupa ang nagsisilbing mga paa para gumalaw yung puno. Hindi ko alam kung bakit pero hindi man lang ako natakot nung oras na yon. Siguro dahil hindi ko pa alam na hindi normal ang ganun. Nahulog yung 5 sa mga bunga nito. Pinulot ko yung mga yon at narinig ko yung parang bumubulong na boses galing sa kung saan. Hindi ko masyadong maintindihan pero parang sinasabi nito na kainin ko yung kalamansi. Pero hindi ko yun ginawa. Basta umalis na lang ako at umuwi sa amin. Nung ipakita ko sa mga magulang ko yung mga bunga, sinigawan ako ni mama. Tinanong niya kung may kinain daw ba ako. Umiling ako. Tapos tinanong nila kung saan ko daw nakita yung mga itim na kalamansi. Kinuwento ko sa kanila. Ang sabi ni mama, wag na raw ako ulit pupunta sa gubat mag-isa. Tumango na lang ako at naghugas ng kamay. May pinakita sa akin si mama. Kumuha siya ng isang buong isda na dapat ay iluluto niya para sa ulam namin. Nilagay niya sa plato. Tapos pinatakan niya gamit yung itim na kalamansi. Sir Neb, parang natunaw sa asido yung tilapia na umuusok pa. Kahit yung buto nito at kahit yung plato ay nasira dahil sa katas ng itim na kalamansi. Sabi ni mama, yun daw ang mangyayari sa katawan ko oras na kumain ako ng kalamansing yun. Habang lumalaki ako, tsaka ko lang nalaman ang totoong kwento nung itim na kalamansi. Hindi ko na ulit nakita yon. Pero paminsan-minsan pa rin na nababalitaan ko na meron na namang residente sa amin ang pinakitaan ng gumagalaw na puno. Kwento ito ni tatay na sinabi niyang ipadala ko sa inyong channel, Sir Neb. Sana po ay mapagbigyan niyong basahin. Teenager pa lang daw noon si tatay. Sa lugar nila ay mahirap ang supply ng tubig. Hindi pa naman daw kasi uso noon yung mga water district kagaya sa atin ngayon. Noon daw ay poso at balon ang pinagkukuhanan ng tubig. Swerte lang sina tatay na may sarili silang poso. Marami raw nakikiigib sa kanila noon. Pila-pila yung mga tao dahil libre lang yung pag-igib sa kanila. Yung mga nagmamadali naman at ayaw pumila ay nagbabayad sa ibang poso o balon. Isa sa mga may balon doon sa kanila ay yung pamilya ng kababata ni tatay na sina Noni. Ayos naman daw si Noni ayon kay tatay. Ang hindi ayos ay yung lola nito na si Nana Atang na bali-balitang aswang daw. Hindi naman daw napapatunayan ang akusasyon laban kay Nana Atang. Hanggang isang araw ay nawala na lang si Noni. Hinanap daw ito ng kanyang mga magulang pero hindi natagpuan. Hinihinalang lumaya si Noni, Sir Neb, dahil nalaman na ampon lang pala siya. Nagulat si tatay sa nalaman niya pero hindi na niya pinagtuunan ng pansin ang tungkol doon. Ang ginawa niya ay tumulong sa paghahanap kay Noni. Ilang araw pagkawala ni Noni ay nagkaroon ng pagkalat ng diarrhea sa lugar nila. Ang sinisisi ay yung tubig sa balon nila Noni. Kontaminado raw yon at marami ang nakapansin na malabo nga yung tubig sa balon. Wala pa mang kasiguraduhan ay kumalat na agad ang balita. Di umano ay nasa balon ang bangkay ni Noni
At hindi nga nagkamali ang hinala ng mga kapitbahay. Na-recover nga ang bangkay ni Noni sa ilalim ng balon. Nakatali ang mga kamay. May pabigat na bag na punong-puno ng bato sa bewang niya, kaya hindi siya lumulutang. Sukahan daw yung mga tao at bawat isa ay sinasabing pinatay ng kanyang mga magulang si Noni. Na madali lang daw para sa mga ito na patayin siya dahil ampun lang naman ito. Inaresto yung mga magulang ni Noni pero pinalaya rin kaagad dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pero habang nakakulong yung mga ito ay pinaglalamayan naman yung bangkay ni Noni. Dahil sa kalunos-lunos na estado ng bangkay niya ay nakasarado yung kabaong. Sabi ni tatay meron daw silang kaibigan na nagbabantay sa mga labi ni Noni, si Pandoy. Paniniwala sa probinsya na hindi dapat iniiwan ng walang bantay ang patay. Kaya si Pandoy ay matyagang nagbantay kahit tulog na yung mga nakikiramay. Isang gabi raw, siya na lang yung gising. Na-curious at sinilip yung kabaong ni Noni. Laking gulat daw ni Pandoy nung makitang walang laman yung kabaong. Wala roon yung katawan ni Noni, kaya nagsisigaw ito. Kumalat kaagad ang balita at bago mag-umaga ay ang dami ng haka-haka ng mga tao. Kesyo nakuha na raw ng aswang ang bangkay ni Noni. Kaso ay sino ba ang kilalang aswang sa kanilang lugar? Walang iba kundi si Nana Atang, na lola mismo ni Noni. At doon lang din napansin ng mga kapitbahay nila na nawawala si Nana Atang. Hinanap nila tatay sa buong bahay, ultimo sa mga kalapit na bahay si Nana Atang. Pero hindi na nila ito nakita. Noong magluluto sana ng sopas yung katulong nila Noni para sa mga nakikilamay pa rin kahit wala na yung bangkay, kinutuban nito ng hindi maganda. Yun daw karne ng manok na isasahog sana sa sopas ay nilagyan niya ng kalamansi. Yun daw kalamansi ay hiningi pa sa kapitbahay dahil walang kalamansi sa kanilang bahay. Yun nga raw mga naunang pinakain sa mga naglalamay ay walang kalasa-lasa kasi nga walang mga sahog. Sir Neb, napasigaw na lang sa takot yung katulong. Ang sabi ni tatay, lahat daw ng karne na nakaimbak sa ref, mapababoy, manok o baka, ay bahagi ng katawan ng tao. Bahagi ng katawan ni Noni. Talagang nagsukan daw si tatay dahil sa 4 na araw na lamay ni Noni ay sige kain sila sa nakahain sa lamay nito. Yun pala ay katawan mismo nito ang kanilang kinakain. Doon tumibay ang hinala nila na aswang talaga si Nana Atang at napakasahol nito. Si Nana Atang ang naging prime suspect sa pagkamatay ni Noni, kaya napalaya rin yung mga magulang niya. Sobrang pighati raw ng mga yon, sabi ni tatay. Palibhasa ay 2 tao ang nawala sa kanila sa pagkamatay ni Noni. Tinatanggi pa rin daw ng tatay-tatayan ni Noni na aswang si Nana Atang. Hindi raw ganoon ang nanay niya. Baka raw may ibang aswang na nambiktima kay Noni at maging si Nana Atang ay dinamay. Ang paniniwala nila tatay, si Nana Atang talaga ang yumari kay Noni. Nakuha nitong patayin ang kaibigan nila tatay dahil ampun lang naman daw. Mabuti na lang at kinutuban yung katulong kaya nilagyan ng kalamansi yung mga karne. Kung nagkataon daw ay baka hanggang sa mga oras na ito ay hindi na nila nalaman kung nasaan si Noni. Mikey nga po pala. Isa akong call center agent. 5 years na rin. Graduate ako ng kolehiyo pero dahil sa maganda na rin naman yung career ko dito sa PPO ay hindi ko na pinursue yung degree na tinapos ko. Nag-enjoy naman ako sa trabaho ko. Marami na rin akong nakilalang kaibigan dito. Sir Neb, nagko-commute lang ako papasok at pauwi sa trabaho. Sabi ng mga kaibigan ko mag-aral na raw ako na mag-drive ng sasakyan o kaya kahit motor lang. Kaso ayoko. Nervyoso ako. Ang dali kong mataranta at saka madali din akong madistract. Kaya alam ko na madidisgrasya lang ako sa future
kung sakaling magkaroon ako ng service sa trabaho. Malayo yung terminal ng tricycle sa office namin. Kailangan ko pang maglakad tapos dumaan sa isang overpass para marating yon. Yung overpass sobrang creepy niya sa gabi. Ayokong dumadaan doon ng mag-isa. Talagang naghihintay ako ng makakasama kapag tatawid kasi naaalala ko lagi yung mga kwento. Marami na raw namatay doon. Mga tindera at commuter na tatawid din tulad ko. Uso raw kasi yung holdapan doon noong panahon. Dati kasi walang ilaw at saka tambayan din yun ng mga palaboy. Pero isang gabi nga, may naranasan ako na nagpatotoo na haunted nga yung overpass. 2:00 ng madaling araw yun. Kakalabas ko lang sa trabaho. End of the shift. Pauwi na ako. Ganong oras meron pa rin namang namamasada ng mga tricycle pauwi sa amin. Nagmamadali ako nun. Tumakbo pa ako paakyat dun sa hagdan ng overpass. Nung nasa gitna na ako, doon ko na naramdaman yung sobrang bigat na pakiramdam. Parang ang bigat ng hangin. Kahit yung paglalakad ko bumagal. Kinakabahan na ako nun. Marami na akong nabasa na ganoon daw talaga ang pakiramdam kapag may entity o multo sa paligid. Ang lamig din. Naka-jacket na ako nun pero nanunuot pa rin sa balat ko yung lamig na parang nagyeyelo yung paligid. Nung marating ko yung hagdan sa kabila, medyo napanatag ako. Sabi ko makakaalis na rin ako sa overpass. 3 steps na lang paibaba ay narinig ko yung tunog ng kung anong bagay na gumugulong sa hagdan. Ang dami. May tumama sa paa ko. Kalamansi. Napakaraming kalamansi. Iniwasan ko yung mga yon kasi sabi ko baka matapilok ako oras na matapakan ko. Narating ko yung baba ng hagdan. Tapos lumingon ako sa pinanggalingan ng mga nahulog na kalamansi. Sir Neb, may babae doon sa overpass. May dala siyang lalagyan na alam kong pinanggalingan ng mga kalamansi. Mahaba yung buhok niya. Yung damit niya itim na blouse at puting palda. Nakakatakot yung itsura niya. Hindi ko ma-describe kasi puno yun ng sugat at saksak na alam kong gawa ng matalim na kutsilyo. Gumapang sa buong katawan ko yung takot. Muntik na akong sumigaw. Pumikit ako. Habang nakapikit ay nagdarasal ako. At pagdilat ko, wala na yung babae. Kahit yung mga kalamansi sa sahig ng kalsada ay wala na rin. Bumalik na sa dati yung temperature ng hangin. Habang nasa biyahe, yung kamay ko nanginginig pa rin sa takot. Nakauwi na ako pero hindi ako nakatulog. Alam ko kasi mapapanaginipan ko rin yung tindera ng kalamansi doon sa overpass. Ilang linggo ang lumipas, nakapagtanong-tanong ako sa mga tindera doon sa lugar. Sabi nila, may nabalita raw talaga noon na dalagitang ginahasa at pinatay doon sa overpass. Hanggang ngayon daw ay hindi pa rin nahuhuli yung mga sospek. Hindi na ako dumaan doon kahit kailan. Kahit umaga. Tumatawid na ako sa pedestrian lane. Kahit delikado, alam kong walang magpapakita sa akin na multong tindera. Lumang kwento ito na napulot ko sa aking Lola Amor. Noon daw kabataan ni Lola, edad 14 o 15, meron siyang manliligaw na napakasugid, si Warlito o Itong kung tawagin nila. Matanda sa kanya ng 8 taon si Itong. Pero noong panahon na yon, Sir Neb, ay wala raw kaso kung minor de edad ang babae at legal age na yung lalaki. Basta raw pumayag yung mga magulang ay pwedeng mag-asawahan ng mga ito. Kaso si Lola ayaw niya pang mag-asawa dahil may pagkaisip bata pa siya sa edad na 14. Naglalaro pa raw siya noon at ang mga kalaro niya ay mga mas bata sa kanya. Bumibisita raw sa bahay nila itong si Itong tuwing hapon pero hindi siya nito nadaratnan dahil naglalaro pa siya sa lansangan. Ang gagawin naman ni Itong ay mag-iigib sa may balon o kaya ay magwawalis sa kanilang bakuran.
Basta kung ano raw ang makita nitong kailangang gawin o asikasuhin sa kanilang bahay ay magkukusa na ito. Gusto ng mga magulang niya si Itong dahil sa kasipagan nito. Sa pagkakaintindi nga raw ni Lola ay siya na lang yung hinihintay ng mga ito na magdesisyon para sa pagpapakasal nila. Yun nga lang ay hindi pa opisyal na sila. Tapos may umeksena raw na isa pang lalaki. Itago na lang natin siya sa pangalang Cecilio. Ito raw si Cecilio ay ibang iba kay Itong. Kung si Itong ay dinadaan sa paninilbihan ng panliligaw kay Lola Amor, si Cecilio naman daw ay mga regalo ang paandar. Abang na nga raw yung mga kapitbahay nila Lola sa tuwing magpupunta sa bahay nila si Cecilio. May mga dala raw itong kaing-kaing na mangga. Minsan naman ay mais o kaya ay abukado. Nagdadala rin daw ito ng bigas at buhay na hayop, kagaya ng manok at kambing. Minsan naman daw ay isda, malalaking alimango, sugpo o pusit. Kapag daw bumabanat na ng mga ganoon si Cecilio, parang nanliliit ang itsura ni Itong. Si Cecilio naman daw ay tinataon pa ang pagbisita kay Lola kapag naroon si Itong. Para bang may espiya ito na nagsasabing naroon si Itong para mapagpasiklaban ito. Ang masaklap pa ay si Itong pa ang nauutusang magluto ng mga regalo ni Cecilio. Noon daw pumasok sa mga buhay nila si Cecilio, parang nagkaroon ng awareness si Lola Amor na talagang dalaga na siya dahil pinag-aagawan na siya ng 2 binata. At seryosong naglalaban ng mga ito para sa kanyang atensyon. Pero para kay Lola Amor ay nakapili na siya kung sino sa 2 ang pipiliin niya. Siyempre pa ay si Itong. Bukod kasi sa masipag ay napakabait din nito, maunawain at mahinahon. Hindi kagaya ni Cecilio na parang literal daw siyang binibili. Madalas daw siyang tanungin ni Cecilio kung ano raw ba ang kailangan pa nitong ibigay para ito ang piliin niya. Para kay Cecilio ay matutumbasan ng material na bagay ang kanyang pag-ibig. Sobrang kulit daw ni Cecilio. Tanong din daw ng tanong kung kailan niya ito sasagutin. Kaya isang beses ay tinanong din ito ni Lola kung bakit daw ba siya ang napili nitong ligawan at kung paano siya nito nakilala. Ang tagal daw bago nakasagot ni Cecilio. Parang nagulat na magtatanong siya ng ganoon at parang nag-isip pa kung ano ang sasagot. Bandang huli ay sinabi lang ni Cecilio na hindi rin daw niya alam. Basta nakikinig lang daw siya sa bulong ng puso. Sir Neb, hindi naniwala si Lola. Sa isip niya ay may hindi tama kay Cecilio. Pero kung ano man yun ay hindi niya alam. Hanggang sa isang araw ay bumisita na naman si Cecilio. May dala raw itong karne ng baboy. Nagkataon na naman na naroon din si Itong. Since nagsimula na namang umira lang ere ni Cecilio, si Itong na lang daw ang nag-adjust. Nagpresenta ito na siya na ulit ang magluluto ng karne na dala ni Cecilio. Sa kwento raw ni Itong ay nalalansahan ito sa karne na dala ni Cecilio. Kaya bukod sa hinuhugasan niya yon ng tubig na may asin, ay nilamas pa niya yon sa kalamansi. Nagulat na lang daw sina Lola Amor nung magkalampagan sa kusina. Napatakbo sila roon at naabutan nila si Itong na nakasalampak sa sahig at parang takot na takot. Pagkakita raw nito sa kanila ay tinuro nito si Cecilio. Sabay sabing, "Ano ba yung dinala mo rito?" Dali-dali raw na nilapitan ni Cecilio yung karne ng baboy na nasa palanggana. At kunot noon na pinakita yon sa kanila. Wala naman daw kakaiba roon. Litong-lito rin ang itsura ni Cecilio. Nagkataasan ng boses sina Cecilio at si Itong dahil paulit-ulit si Itong nang sinasabi na hindi raw baboy ang dala ni Cecilio. Si Cecilio naman ay tanong din ng tanong kung ano ang sinasabi ni Itong. Nabwisit daw yung tatay ni Lola at tinanong na si Itong kung ano ba yung mali sa karne ng baboy. Halata raw na takot si Itong nang sabihin nitong tiyan ng tao ang karne.
dahil may pusod pa yun. Nilapitan ng tatay ni Lola Amor si Cecilio at tinignang mabuti yung karne ng baboy. Nilapi-lapirot at pinagpagan. Pero Sir Neb, karne ng baboy pa rin naman ang nakikita nila. Tumayo raw si Itong at tinitigan din yung karne habang umiiling. Sigurado raw siya sa nakita niya. Ang ginawa raw ni Cecilio ay binawi na lang yung karne at galit na sinabi kay Itong na wag naman daw siyang siraan kina Lola dahil lumalaban naman daw siya ng patas para sa atensyon ni Lola. Pagkatapos daw ay nagpaalam na ito. Pilit naman ng pilit si Itong kina Lola na totoong tiyan ng tao ang kanyang nakita nang hugasan sa kalamansi ang karne na dala ni Cecilio. May hinala di umano ito na aswang si Cecilio at balak silang hawahan. Ang tatay ni Lola ay nagalit na kay Itong dahil kita nila na normal na karne naman ng baboy ang dala ni Cecilio. Napagsalitaan pa ng mama ni Lola si Itong na nagiging desperado na para siya ang piliin ni Lola. Si Lola naman daw ay medyo na turn off kay Itong dahil sa isip niya ay masyadong mababang galawan ang ginawa nito para lang mapaalis si Cecilio. Sa isip niya ay hindi patas ang ginawa nito at napakatinding paninira. Pinaalis nila si Itong at sa mga sumunod na araw kapag bumibisita ito ay hindi nila tinatanggap. Eto namang si Cecilio ay halos isang buwan na hindi nagpakita sa kanila. Pero nung muli itong dumalaw, parang walang nangyari. Hindi na rin ito nabanggit ang insidente kay Itong. Tuloy ang pagre-regalo ni Cecilio at tinatanggap naman nila yon. At isang araw ay naungkat na naman ito ang tungkol sa panliligaw. Hindi raw makasagot si Lola. Hindi pa rin kasi niya gusto si Cecilio at si Itong pa rin ang madalas niyang maisip. Halata raw ni Lola na masama ang mood ni Cecilio nung umalis ng gabing yon dahil hindi pa rin niya ito sinasagot. Ilang linggo na namang hindi nagpakita si Cecilio. Dinapuan naman ng mataas na lagnat si Lola at halos hindi siya makabangon sa higaan. Hinang-hina siya at dahil baryo nga yung lugar nila, imbis na sa doktor ay sa albularyo siya pinagamot. Inaaswang daw si Lola. Pinag-iingat siya dahil gustong-gusto raw siyang makuha at mahawahan ng aswang. Mag-ingat daw siya sa kanyang kinakain dahil baka mayanggaw siya. Sa takot ng mga magulang ni Lola noon na mahawahan nga siya, ay hindi sila tumatanggap ng pagkain na bigay lang. Sila mismo ang nagkakatay ng manok na kanilang alaga para yon ang kainin. Pati gulay nila ay yun lang mga tanim nila ang kanilang kinakain. Nung mabalitaan ni Itong ang tungkol sa kondisyon ni Lola, ay nagpilit itong bumisita. Wala raw siyang dalang pagkain pero may bitbit na maliit na puno ng kalamansi. Tinanim daw ni Itong ang puno sa harapan ng bahay nila Lola. Pagkatapos ay pinaalala sa kanyang tatay ang sinasabi nitong tiyan ng tao ang karning dala ni Cecilio. Doon Sir Neb ay napaisip sina Lola at mga magulang niya na baka nga tama si Itong. Isang beses na bibisita sana uli si Cecilio ay hindi ito makapasok sa bakuran nila Lola. Samantalang noon daw ay dire-diretso na agad ito sa sala. Ilang beses pang bumisita si Cecilio pero hanggang labas lang ito. Hanggang sa hindi na siya bumalik. Nung gumaling si Lola ay nagbalik sila sa albularyo. Binigay nila yung buong pangalan ni Cecilio at doon ay napatunayan nga na ito ang aswang na nagbibigay ng karamdaman sa kanya. Hindi raw kasi niya ito sinagot kahit na ginagayuma siya nito. Ang sabi ng albularyo ay may iniibig daw si Lola ng tunay kaya hindi umiepekto ang gayuma ni Cecilio. Noon niya na-realize na mahal na nga pala niya si Itong. Sabi pa ng albularyo ay hindi iisang beses silang nakakain ng karne ng tao na bigay ni Cecilio. Mabuti na lang at naisipan ni Itong
nahugasan sa kalamansi ang dinala nito. Kaya nakita ni Itong ang totoong itsura ng karne. Kaya lang ay naorasyonan uli ni Cecilio, kaya bumalik ang tagabulag noon. At kaya raw hindi makapasok sa bakuran nila si Cecilio ay dahil sa tinanim na kalamansi ni Itong. At ayun na nga po Sir Neb, sa wakas ay nagkatuluyan na rin sina Lola at Itong. Natakot pa nga sila na baka balikan ni Cecilio si Itong at ang kanilang pamilya, pero hindi naman ganoon ang nangyari. Pinagpasalamat nila na nanahimik na lang ito at hindi na pinagpilitan ng kanyang sarili. Nagkaroon ng 3 anak sina Lola at Itong, kaya lang ay maaga ring namatay si Itong dahil sa isang aksidente. Nakapag-asawa uli si Lola makaraan ng 8 taon, si Lolo Damian, na siya namang tatay nila mama.